10 taon ng pawis at talino ang ibinuhos ni Clara para sa tagumpay ng kanyang asawa, ngunit isang gabi ng pagtataksil lang ang tumapos sa lahat. Habang nagpapakasasa si Rafael sa piling ng iba, si Clara ay itinapon na parang basurang walang silbi sa sarili niyang pamamahay. Akala nila ay tapos na ang lahat sa kanyang pag-alis, ng luhaan at talunan. Ngunit ang hindi nila alam, ang pananahimik ni Clara ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang simula ng isang planong kukuha sa lahat ng inagaw sa kanya. Sino nga ba ang tunay na reyna kapag ang hari ay isa lamang palang huwad na anino? 10 taon ng pagtitiis at talino ang ibinuhos ni Clara para sa tagumpay ni Rafael, ngunit isang gabi ng pagtataksil lang ang tumapos sa lahat. Habang nagpapakasasa ang asawa sa piling ng iba, itinapon si Clara na parang basurang walang silbi sa sarili niyang pamamahay. Ngunit ang pananahimik niya ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang simula ng isang planong kukuha sa lahat. Sino nga ba ang tunay na reyna? Pirmahan mo na ito, Clara. Huwag mo nang antayin na kaladkarin pa kita palabas ng mansyong ito. Ang tinig ni Rafael ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa nakabukas na bintana. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Sa mga sandaling iyon, nakatayo si Clara sa gitna ng hapagkainan na puno ng paboritong pagkain ng asawa. Maingat niyang inihanda ang sinigang na hipon at ang espesyal na adobo, dahil akala niya ay ipinagdiriwang nila ang kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hinahawakan ang isang maliit na pelus na kahon, isang mamahaling relo na binili niya mula sa kanyang lihim na ipon bilang pasasalamat sa mga tao na binuo nila ang kanilang pangarap. Ngunit ang regalong iyon ay tila naging isang malaking biro sa harap ng puting papel na nakalapag sa mesa. Ang dokumento ng diborsyo ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa lahat ng kanyang pagsisikap. Dahan-dahang binitawan ni Clara ang kahon. Ang pagbagsak nito sa sahig ay lumikha ng isang mahinang tunog, tila ang huling tibok ng kanyang pusong naghihingalo sa sakit. Hindi siya makahinga. Ang bawat salitang binitawan ni Rafael ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang lalamunan, hanggang sa wala na siyang mailabas na kahit anong tunog. Tumingin siya kay Rafael, pagkatapos ay sa babaeng nakatayo sa likuran nito, si Vanessa, ang kanyang dating sekretarya, ang babaeng tinulungan niyang makabangon noon nang mamatay ang ina nito, ay ngayon ay nakasuot na ng seda at nakatingin sa kanya ng may halong panuniya. Naramdaman ni Clara ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang init ng luha ay nagsimulang gumuhit sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi niya hinayaang makita nila ang kanyang tuluyang pagkasira. Ang paligid na dati ay puno ng kulay at pag-asa, ay tila naging abo sa isang iglap. Ang bawat sulok ng bahay na siya mismo ang nagdisenyo, ang bawat gamit na pinaghirapan niyang bilhin para sa kanilang ginhawa, ay tila mga estrangherong humuhusga sa kanyang pagiging tapat. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa kanyang buto, ngunit mas malamig ang titig ng lalaking ipinaglaban niya laban sa sarili niyang mga magulang. Kasabay ng pagpatak ng ulan sa labas, na lumilikha ng tila mga hagulgol sa bubungan ng mansyon, ay ang pagguho ng mundo ni Clara. Nakikita niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng bintana, isang babaeng pagod, may bahid ng harina sa pisngi, at may pusong durog na. Habang si Vanessa ay lumalapit kay Rafael at humahawak sa braso nito, tila tinalikuran na ng langit ang katarungan para kay Clara. Ang lahat ng sakripisyo niya para sa kumpanya, ang mga gabi na siya ang gumawa ng mga mahihirap na desisyon, habang si Rafael ay nagpapakasasa sa alak, ay nauwi lang sa isang pirasong papel na nagtataboy sa kanya. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Hanggang kailan nga ba dapat manatiling tapat ang isang puso sa taong matagal na palang naging anino ng sarili niyang kasama? Huwag mong sisihin ang anak ko, Clara.
Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Mukha ka ng basahan na pinaglumaan ng panahon. Ang tinig ni Doña Carmen ay pumailan lang sa buong silid, kasing talim ng isang labaha na walang awang humihiwa sa natitirang dangal ni Clara. Pumasok ang matanda sa silid kainan na tila isang reyna. Ang bawat hakbang ay dahan-dahan at puno ng mapait na kapangyarihan. Hindi man lang niya tiningnan ang pagkaing buong pagmamahal na inihanda ni Clara. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliit na kahon ng mga alahas na nakapatong sa ibabaw ng cabinet. Mga hiyas na tanging alaala ni Clara mula sa kanyang mga magulang. Lalaki si Rafael, Clara. Normal lang na maghanap siya ng bago kung ang asawa niya ay hindi na marunong mag-ayos at puro amoy bawang na lang ang dala sa higaan. Patuloy ni Carmen habang dinadampot ang kahon. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng mapanlinlang na pangangatwiran, pilit na ibinabalat kayo ang katotohanan na ang kanyang sariling anak ang nagtaksil sa sagradong sumpa ng kasal. Ang gaslighting na ito ay tila isang laso na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Clara. Pilit siyang pinapaniwala na siya ang may kasalanan sa lahat. Ramdam ni Clara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bawiin ang huling kayamanan niya. Ngunit ang kanyang mga kamay ay tila nakakadena sa sahig dahil sa sobrang panghihina. Ang bawat hiya sa loob ng kahon ay may kwento. Ang singsing na suot ng kanyang ina nung ikasal ito. Ang kwintas na regalo sa kanya ng kanyang ama nang makatapos siya ng pag-aaral ng may parangal. Ang pag-uumpugan ng mga ginto sa loob ng kahon habang hawak ito ni Carmen ay lumikha ng isang tunog na tila mga yabag ng kamatayan para sa kanyang nakaraan. Sa gitna ng tensyon, isang maliit na tinig ang bumasag sa mabigat na katahimikan mula sa pintuan. "Mama, bakit po umiiyak si Lola Carmen?" Nakatayo si Maya, ang kanilang 7 taong gulang na anak, na may hawak na lumang manika. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Hindi naiintindihan ang dilim na bumabalot sa kanilang tahanan. Ngunit bago pa makalapit si Clara upang protektahan ang anak, isang mapait na tingin ang ipinukol ni Carmen sa bata. "Maya, pumunta ka sa kwarto mo. Huwag kang tumulad sa nanay mo na walang silbi at pabigat lang sa pamilyang ito. Isang palamunin na hindi man lang marunong humawak ng lalaki." Ang sakit na naramdaman ni Clara sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang nagbabagang apoy ng paghihimagsik. Maari siyang saktan, maari siyang nakawan ng mga material na bagay, ngunit hindi niya hahayaang malait ang kanyang anak. Mabilis siyang lumapit kay Maya at mahigpit itong niyakap. Pilit na itinatago ang mukha ng bata sa kanyang dibdib upang hindi nito marinig ang kalupitan ng sariling lola. Ang mabilis na tibok ng puso ni Maya ay ramdam na ramdam ni Clara. Tila isang maliit na ibon na nanginginig sa gitna ng isang malakas na bagyo. "Umalis na kayo rito bago pa magbago ang isip ni Rafael," sabi ni Carmen habang mahigpit na hawak ang kahon ng alahas. Tila wala itong planong ibalik ang mga ito. "At huwag mong isiping may makukuha ka kahit isang kusing sa kumpanya. Lahat ng kinang ng pamilyang ito ay galing sa pawis ng anak ko, hindi sa iyong ambisyosa ka." Tumayo si Clara ng tuwid, kahit na ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho na sa ilalim ng bigat ng kawalang katarungan. Tiningnan niya ang kanyang biyenan sa mga mata. Isang tinging puno ng pait, ngunit may nakatagong determinasyon. Ang katahimikan ni Clara sa mga sandaling iyon ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang tahimik na pagtanggap na ang bahay na ito ay hindi na tahanan, kundi isang libingan ng mga pangarap. Ngunit bago pa man sila makahakbang palabas ng pinto, bitbit ang kanilang kaunting gamit. Narinig nila ang yabag ni Rafael na pabalik sa silid. Ang kanyang tinig ay mas madilim kaysa sa langit na nagngangalit sa labas. "Iwan mo ang bata, Clara. Kung aalis ka ng walang dala,
aalis ka rin ng walang kasama, hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa piling ng isang pulubing tulad mo. Ang mga salitang yon ay tila isang matalim na kidlat na tumama sa kaluluwa ni Clara. Ang hawak niya sa maliit na kamay ni Maya ay mas lalong humigpit hanggang sa maramdaman niya ang init ng balat ng kanyang anak sa kanyang palad. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang munting anghel kung ang lahat ng armas niya, ang kanyang pera, ang kanyang bahay, at maging ang kanyang dangal ay kinuha na ng buong kalupitan sa kanya? Ang kumpanyang ito ay hindi gawa sa ginto ni Rafael, kundi sa dugo at luha ng aking mga mata. Ang bulong na ito ni Clara ay tila isang sumpa sa gitna ng kadiliman ng kumpanya, ang Rafael Food Industries. Habang ang buong gusali ay balot na ng katahimikan ng hating gabi, si Clara ay dahan-dahang naglalakad sa pasilyo na kabisadong-kabisado ng kanyang mga paa. Ang bawat hakbang niya ay maingat, pilit na iniiwasan ng anumang tunog na maaaring makakuha ng atensyon ng security guard sa ibaba. Ang malamig na bugso ng aircon sa lobby ay tila humahaplos sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya na sa loob ng 10 taon, siya ang nagsilbing anino sa likod ng bawat tagumpay na ipinagmamalaki ni Rafael sa harap ng mga kamera. Pagdating sa tapat ng opisina ni Rafael, nanginginig ang mga kamay ni Clara habang inilalagay ang password sa electronic lock. Ang mahinang pag-ikot ng mekanismo ay nagpahiwatig na tinanggap ng system ang kanyang code. Ang petsa ng kamatayan ng kanyang mga magulang, isang petsang hindi man lang matandaan ni Rafael. Pagpasok niya, ang amoy ng mamahaling leather at alak ay sumalubong sa kanya. Isang pamilyar na amoy na ngayon ay nagdudulot na sa kanya ng labis na pagkasuklam. Umupo siya sa upuang swivel na laging inuupuan ni Rafael at mabilis na binuksan ang computer. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang maputlang mukha. Lalong nagpatingkad sa mga pasa ng kanyang emosyonal na paghihirap. Dito, sa mga folder na ito, nakatago ang tunay na kasaysayan ng kumpanya. Ang mga blueprint ng Hacienda Project, ang mga financial strategy na nagligtas sa kanila mula sa pagkalugi noong nakaraang taon. Lahat ng ito ay gawa ni Clara habang ang kanyang asawa ay nasa mga bar, nagpapakalasing at naghahanap ng ibang kandungan. Naalala ni Clara ang mga gambing na mumula na ang kanyang mga mata sa pagod, habang ang isang kamay niya ay naghehele kay Maya at ang isa naman ay nagtitimpla ng mga formula para sa mga bagong produkto. Ang kanyang mga daliri na dati ay makinis, ngayon ay may mga kalyo na hindi dahil sa gawaing bahay, kundi dahil sa libu-libong oras ng pag-type at pagbuo ng kapalaran ng isang lalaking hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang bawat pirma ni Rafael sa mga dokumentong ito ay isang pagnanakaw sa kanyang talino at pagkatao. Mabilis niyang isinalpak ang isang maliit na drive sa computer. Habang pinapanood ang paglipat ng mga files, bawat bar ng loading screen ay tila isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang anino ang gumuhit mula sa siwang ng pintuan. Ang kabog ng dibdib ni Clara ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Agad niyang pinatay ang screen at nagtago sa ilalim ng malawak na mesa. Ang kanyang hininga ay pinipigilan hanggang sa sumakit ang kanyang baga. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto at ang tunog ng mabibigat na yabag sa carpet. Isang lalaki ang pumasok, ngunit hindi ito ang amoy ni Rafael. Ang amoy ng estrangherong ito ay sariwa, tila amoy ng ulan sa kagubatan at lumang libro. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Clara ang isang pares ng makintab na sapatos na huminto sa tapat ng mesa. Ang takot ay tila yelo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Alam kong narito ka, Clara. Huwag kang matakot. Ang tinig ay baritono, malalim, at may dalang kakaibang awtoridad na hindi nakakatakot, kundi tila nag-aalok ng proteksyon. Dahan-dahang lumabas si Clara mula sa ilalim ng mesa,
Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim hanggang sa makilala niya ang anino. Si Gabriel, ang tahimik na partner ng isa sa pinakamalaking investment firm sa bansa. Ang lalaking ilang beses na niyang nakikita sa mga board meeting, ngunit kailanman ay hindi niya nakausap ng masinsinan. Nakatayo si Gabriel sa harap ng bintana. Ang liwanag ng buwan sa labas ay nagbibigay ng pilak na balangkas sa kanyang matikas na tindig. Lumapit siya kay Clara at iniabot ang isang panyo, isang simpleng kilos na tila may kasamang libu-libong pangunawa sa lahat ng pinagdadaanan ng babae. Hindi ka magnanakaw sa sarili mong pag-aari, Clara. Kinukuha mo lang ang nararapat para sa iyong anak. Ang mga salitang yon ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng nagyayalong gabi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Clara na may isang taong nakakakita sa kanya, hindi bilang asawa ni Rafael, kundi bilang ang babaeng nagpatakbo ng imperyong ito ng mag-isa. Ang pagtatagpo ng kanilang mga mata ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente, isang ugnayang hindi kailangan ng maraming salita. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag ng marinig ang tunog ng alarm mula sa labas ng opisina. Isang pulang ilaw ang nagsimulang kumislap sa kisame, hudyat na may nakapansin sa ilegal na pagpasok sa system. Ang bawat segundo ay tila isang sandali ng buhay at kamatayan. "Tara na!" Mabilis na sabi ni Gabriel habang hinahawakan ang siko ni Clara. Ang kanyang hawak ay matatag at nagbibigay ng lakas. "Hindi pwedeng makita ka rito. May mas malaking plano tayong kailangang gawin." Habang tumatakbo sila patungo sa fire exit, hindi mapigilan ni Clara na lumingon sa huling pagkakataon sa opisina ni Rafael. Ang kumpanyang ito, ang kanyang buhay, ang kanyang sakripisyo. Ngunit habang hawak ni Gabriel ang kanyang kamay, alam niyang ang gabing ito ay hindi ang pagtatapos ng kanyang kwento, kundi ang simula ng isang paghihiganting hindi kailangan ng dahas, isang paghihiganting gawa sa talino at katarungan. Gayunpaman, nang makarating sila sa parking lot, isang pamilyar na sasakyan ang humarang sa kanilang daan. Ang mga headlight nito ay tumama sa kanila, tila isang mapanghusgang mata na naglalantad sa kanilang lihim na pagkikita. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas at ang aninong lumabas mula rito ay walang iba kundi si Rafael na may hawak na baril at isang mukhang puno ng baliw na galit. "Ibagsak mo ang baril na yan, Rafael. Hindi mo kayang punan ang puwang na iiwan ng isang krimen sa iyong pangalan." Ang tinig ni Gabriel ay nanatiling kalmado, tila isang malalim na lawa sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Humakbang siya ng bahagya sa harap ni Clara. Ginagawa ang sarili niyang katawan na isang kalasag laban sa itim na dulo ng baril na hawak ni Rafael. Ang lamig ng gabi ay mas lalong tumindi at ang tanging naririnig sa malawak na parking lot ay ang mabigat na paghinga ni Rafael na halatang dala ng labis na alak at galit. "Anong ginagawa mo rito, Gabriel? Bakit kasama mo ang walang silbing asawa ko sa oras na ito?" Ang boses ni Rafael ay paos at puno ng panunuya, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang liwanag mula sa mga poste ng ilaw ay tumatama sa kanyang mukha, na nagpapakita ng isang lalaking unti-unti nang nilalamon ng sariling kawalang katiyakan. "Hindi mo na siya asawa, Rafael. Ikaw mismo ang nagtaboy sa kanya," sagot ni Gabriel. Sa isang mabilis ngunit banayad na pagkilos, ibinaba ni Gabriel ang kamay ni Rafael na tila may mahiwagang kapangyarihan upang pasunurin ang lalaki. "Umuwi ka na. May mahalaga pa tayong pag-uusapan sa susunod na board meeting." Ang tensyon ay pansamantalang humupa, ngunit ang pait sa puso ni Clara ay mas lalong lumalim. Pinilit siyang isama ni Rafael pabalik sa mansyon, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa isang malupit na plano. Kinabukasan, ang bahay na dati ay puno ng kanyang mga pangarap ay naging entablado ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Isang marangyang salo-salo ang inihanda ni na Doña Carmen at Vanessa. Ang layunin? Ipakilala si Vanessa bilang ang bagong reyna
ng kumpanya at ng tahanan. At ang pinakamasakit sa lahat, pinwersa ni na Carmen at Rafael si Clara na magsilbi sa mga panauhin. Clara, dalhin mo ang mga wine glasses dito. Siguraduhin mong malinis ang mga yan, hindi tulad ng pagkatao mong pilit na kumakapit sa amin. Ang boses ni Vanessa ay kasing tamis ng asukal, ngunit may talim ng lason. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang bestida, ang mismong kulay na paborito ni Clara, habang nakasandal sa balikat ni Rafael. Habang naglalakad si Clara sa gitna ng mga bisita, suot ang isang simpleng uniforme ng katulong. Nararamdaman niya ang mga mapanghusgang tingin ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Ang bawat pag-abot niya ng baso ay tila isang dahan-dahang pagpako sa kanyang sariling krus. Ang amoy ng mamahaling pabango at tawanan ng mga bisita, ay tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang mukha. Tingnan niyo siya, bulong ni Doña Carmen sa kanyang mga kaibigan na sapat na malakas para marinig ni Clara. Iyan ang napapala ng mga babaeng akala mo ay matalino, pero sa huli ay isa lamang palang pabigat. Isang palamunin na walang ibang alam, kundi ang magpanggap na may alam sa negosyo. Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-ibig ni Clara para sa pamilyang ito. Naalala niya kung paano niya isinantabi ang sarili niyang kalusugan para lamang masigurong maayos ang bawat detalye ng buhay ni Rafael. Ngunit sa harap ng mga taong ito, siya ay ginawang isang talinghaga ng kabiguan. Sa gitna ng kanyang paglilingkod, aksidenteng naiwan ni Vanessa ang kanyang cellphone sa ibabaw ng tray na hawak ni Clara. Isang notification ang kuminang sa screen. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabing, "Nakuha ko na ang lahat ng kailangan natin para tuluyang mabura ang pangalan ni Clara sa kumpanya. Maghanda ka na para sa huling pirma." Ang puso ni Clara ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mensaheng iyon ay hindi lamang tungkol sa diborsyo. Ito ay tungkol sa isang mas malalim na pagtataksil na maaring magbura maging sa kanyang pagkatao sa harap ng batas. Ang kanyang mga daliri ay nanlamig habang maingat niyang ibinabalik ang cellphone sa mesa. Ang kanyang isipan ay mabilis na bumubuo ng mga koneksyon. "Pirmahan mo na ito, Clara," sabi ni Rafael habang inilalapag ang huling dokumento ng pag-alis sa harap ng lahat ng bisita. Gusto nilang saksihan ng buong mundo ang kanyang ganap na pagsuko. "Pirmahan mo na para matahimik na ang buhay namin at makaalis ka na kasama ang kaunting natitirang hiya mo." Tumingin si Clara kay Rafael, pagkatapos ay kay Vanessa at Doña Carmen na tila mga buwitreng naghihintay sa kanilang biktima. Kinuha niya ang panulat. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha. Sa halip, may isang kakaibang ningning na hindi nila maunawaan. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang lagda sa papel. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang iniisip ang isang maliit na detalye na hindi napansin ni Rafael sa lahat ng dokumentong ipinapirma nito sa kanya noon. "Tapos na," bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang hanging nagbababadya ng isang malakas na dilubyo. Habang nagbubunyi ang mga kontrabida at nagkakandungan sina Rafael at Vanessa, isang tanong ang naiwan sa hangin. Ano nga ba ang halaga ng isang pirma kung ang mismong pundasyon ng kumpanyang ipinagmamalaki nila ay nakatali na pala sa isang lihim na hindi nila kayang kontrolin? Lumabas ka na sa pamamahay na ito. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad pa kita sa kalsada. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby ng mansyon, kasing talim ng isang latigo na humahampas sa huling piraso ng dangal ni Clara. Nakatayo ang matanda sa itaas ng hagdanan, nakapamaywang at may suot na mapanuyang namangiti, habang sa likuran niya ay nakasilip si Vanessa na tila isang nanalo sa isang madugong labanan. Sa ibaba,
Dahan-dahang isinara ni Clara ang kanyang lumang maleta. Ang bawat damit na itinupi niya sa loob ay parang mga pahina ng isang kwentong gusto na niyang sunugin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng sakit na tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, mahigpit na nakakapit sa kanyang palda ang munting si Maya, na ang mga mata ay namumula na sa kaiiyak, ngunit pinipilit na huwag humagulgol dahil sa takot sa kanyang lola. Habang naglalakad si Clara patungo sa malaking pinto, hindi niya mapigilang mapansin ang mga katulong na dati ay yumuyukod sa kanya. Ngayon, ang ilan sa kanila ay nagbubulungan at ang iba naman ay hayagang tumatawa. Ang mga taong pinakain niya, binihisan at tinulungan sa oras ng pangangailangan ay sila pa ang unang bumato sa kanya ng mapanghusgang mga salita nang makita nilang wala na siyang kapangyarihan. Akala mo naman kung sinong reyna. Sa kalsada rin pala ang bagsak. Bulong ng isa sa mga labandera na sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang bawat hakbang ni Clara sa makintab na sahig ay tila isang dahan-dahang pag-alis sa isang mundong hindi kailanman naging kanya. Bago siya tuluyang lumabas, huminto si Clara sa tapat ng isang basong puno ng tubig na may halong putik mula sa mga halaman sa labas, bunga ng ulan kanina. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong iyon ay tila naging isang mabigat na kadena na sumakal sa kanyang kaligayahan sa loob ng 10 taon. Walang pag-aalinlangan niyang binitawan ang singsing sa loob ng basong puno ng putik. Ang marahang paglubog ng metal sa madilim na tubig ay tila ang huling hininga ng kanyang namatay na pag-ibig para kay Rafael. Lumabas si Clara sa mansyon. Ang mahabang driveway na dati ay tila isang marangyang daan. Patungo sa tagumpay ay tila naging isang walang katapusang disyerto. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa semento ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa katahimikan ng gabi. Tumingala siya sa ikalawang palapag at nakita ang anino ni Rafael sa bintana ng kanilang dating kwarto. Nakatayo ang lalaki doon, hawak ang isang baso ng alak, pinapanood ang kanyang asawa at anak na lumalakad palayo sa dilim nang walang kahit anong tulong. Ang lamig ng titig ni Rafael ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Clara. "Mama, saan po tayo pupunta? Malamig po dito?" Mahinang tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Yumuko si Clara at hinalikan ang noo ng kanyang anak. Ang alat ng sarili niyang luha ay humalo sa init ng balat ni Maya. "Huwag kang matakot, anak. Kahit saan tayo mapunta, hinding-hindi kita iiwan. Ang dilim na ito ay matatapos din." Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa bukana ng subdivision. Ang mga poste ng ilaw ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanilang dalawa. Tila mga higanteng nagbabanta sa kanilang kinabukasan. Walang taxi, walang jeep na dumadaan sa oras na yon. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malakas na tibok ng puso ni Clara na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang dahil sa labis na kawalan ng katiyakan. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang tanging dala niya ay ang isang maletang puno ng mga lumang alaala at ang isang anak na umaasa sa kanya. Sa gitna ng katahimikan ng kalsada, isang nakasisilaw na liwanag ang biglang sumulpot mula sa malayo. Isang itim na sasakyan ang mabilis na papalapit sa kanila. Ang tunog ng mga gulong sa aspalto ay unti-unting lumalakas hanggang sa tumigil ito ng eksakto sa tapat nila. Ang bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumaba at ang dilim sa loob ay tila may itinatagong misteryo. Napahinto si Clara. Ang kanyang katawan ay naging matigas sa kaba habang mahigpit niyang niyayakap si Maya. Sino ang nasa loob ng sasakyang ito? Kaibigan ba? O isa na namang kaaway na gustong tapusin ang kanyang huling pag-asa? Huwag kang matakot, Clara. Ligtas ka na ngayon
sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa'yo. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng itim na sasakyan at ang liwanag mula sa dashboard ay tumama sa mukha ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng panghuhusga, kundi isang malalim na pakikiramay na tila nakakabasa sa lahat at ng sugat sa puso ni Clara. Ang bawat salita niya ay marahan, tila isang haplos ng mainit na hangin sa gitna ng nagngangalit na ulan. Hindi na nag-atubili si Clara, bit-bit ang kanyang maleta. At ang natatakot na si Maya, pumasok siya sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Gabriel, isang kombinasyon ng sandalwood at sariwang ulan, ay agad na bumalot sa kanila, nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad na matagal nang nawala sa buhay ni Clara. Ang bawat huni ng makina ng sasakyan habang umaabante sila palayo sa subdivision ay tila isang kanta ng paglaya. Pinanood ni Clara ang unti-unting pagliit ng mga ilaw ng mansyon hanggang sa lamunin na ito ng dilim. Sa wakas, ang impyernong iyon ay nasa likuran na niya. Dinala sila ni Gabriel sa isang tahimik na apartment sa gitna ng lungsod. Hindi ito kasing laki ng mansyon ni Rafael, ngunit ang bawat sulok nito ay malinis, maayos at puno ng liwanag. Ang mga puting kurtina ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin at ang amoy ng bagong labang mga sapin ay nagbibigay ng init sa malamig na gabi. Maliit lang ito, pero walang sino mang makakapanakit sa inyo rito, sabi ni Gabriel habang inilalapag ang maleta ni Clara sa tabi ng kama. Magpahinga muna kayo. Bukas, pag-uusapan natin ang susunod mong hakbang. Nang makatulog na ang munting si Maya dahil sa labis na pagod, lumabas si Clara sa balkonahe at nakita si Gabriel na nakatayo doon, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Lumapit si Clara at tumayo sa tabi niya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakaasiwa, kundi puno ng mga bagay na hindi na kailangan pang sabihin. Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Halos hindi mo ako kilala. Mahinang tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa emosyon. Lumingon si Gabriel sa kanya at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Clara ang isang seryosong ekspresyon sa mukha nito. Matagal na kitang kilala, Clara. Hindi bilang asawa ni Rafael, kundi bilang ang utak sa likod ng bawat tagumpay ng kumpanya niya. Nakita kita sa bawat board meeting. Nakita ko ang bawat blueprint na ginawa mo. Hindi kita tinutulungan dahil sa awa. Tinutulungan kita dahil alam ko ang halaga mo. Isang malaking pagkakamali ni Rafael na pakawalan ng isang hiyas na tulad mo. Ang mga salitang iyon ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat sa pagkatao ni Clara. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya isang anino, kundi isang tao na may tunay na halaga. Pumasok muli si Gabriel sa loob at kinuha ang isang makapal na kumot. Dahan-dahan siyang lumapit sa natutulog na si Maya at maingat na binalot ang bata rito. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat, tila isang tunay na ama na nagbabantay sa kanyang pinakamahalagang kayamanan. Napansin ni Clara ang panandaliang paglambot ng mukha ni Gabriel, isang emosyon na tila may pinaghuhugutan mula sa sarili nitong nakaraan. Sa mga sandaling iyon, ang imahe ni Gabriel ay tila naging isang anghel ng pag-asa sa paningin ni Clara. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, biglang tumunog ang cellphone ni Clara sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay kuminang mula sa isang hindi kilalang numero. Nagkatinginan sila ni Gabriel bago dahan-dahang sinagot ni Clara ang tawag. "Hello?" bulong niya. "Clara, makinig ka ng mabuti." Ang boses sa kabilang linya ay paos at tila natatakot. Isang boses na pamilyar kay Clara, ngunit hindi niya agad makilala. "Huwag kang magpakampante. Ang pag-alis mo sa mansyon ay simula pa lang. May mga dokumentong hawak si Rafael na hindi mo alam at gagamitin niya ang lahat, maging ang sarili mong nakaraan, para tuluyan kang sirain. Mag-ingat ka kay Gabriel." Bago pa makasagot si Clara, naputol na ang linya.
Ang tanging naririnig na lang ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso at ang malakas na pagpintig ng kaba sa kanyang mga sentido. Tumingin si Clara kay Gabriel na ngayon ay may hawak na baso ng tubig at nakangiti sa kanya ng may kabutihan. Sino ba talaga si Gabriel? At ano ang lihim na ugnayan niya sa nakaraan ni Rafael na tila nagbibigay ng takot maging sa mga taong nasa paligid nila? Ang bawat butil ng pawis na pumapatak sa aking noo ay mas matamis pa kaysa sa lahat ng luhang iniyak ko sa loob ng mansyon. 3:00 pa lang ng madaling araw ay gising na si Clara. Sa maliit na kusina ng apartment, ang alingasaw ng bagong lutong malagkit at gata ay unti-unting pumupuno sa hangin. Ang bawat ikot ng kanyang sandok sa malaking kawali ay nangangailangan ng lakas, isang pisikal na paghihirap na tila nagpapadama sa kanya na siya ay buhay na muli. Hindi ito ang mga pagkaing pang boardroom, kundi ang mga kakanin na may modern twist na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Isang lihim na recipe na kailanman ay hindi niya ipinaalam kay Rafael. Dahan-dahan niyang inilalagay ang mga kakanin sa mga lalagyan, tinitiyak na bawat isa ay perpekto ang itsura. Ang kanyang mga daliri na dati ay sanay sa pagpindot ng keyboard ay ngayon ay may mga bahid na ng init at tamis. Nang sumikat ang araw, binuhat ni Clara ang mabigat na basket sa isang kamay at ang natutulog pang si Maya sa kabila. Ang bawat hakbang niya patungo sa palengke ay tila isang pag-akyat sa isang matarik na bundok, ngunit ang bawat patak ng pawis ay nagpapaalala sa kanya na ang kalayaang ito ay may presyo at handa siyang bayaran ito. Sa gitna ng palengke, sa ilalim ng isang lumang tolda, nagsimulang maglatag si Clara. Ang ingay ng mga nagtitinda at ang amoy ng sariwang isda ay malayo sa tahimik at malamig na opisina na kanyang kinagisnan. Ngunit sa bawat taong bumibili at pumupuri sa sarap ng kanyang luto, nararamdaman ni Clara ang isang uri ng dangal na matagal nang ninakaw sa kanya. Gayunpaman, ang kapayapaang yon ay nabasag ng dumaan ang isang pamilyar na grupo ng mga babae. Si Marisa, ang dating matalik na kaibigan ni Clara, sa loob ng kanilang marangyang subdivision, ay tumigil sa tapat ng kanyang pwesto. Nakasuot ito ng mamahaling salamin sa mata at may dalang disenyong bag na tila isang sampal sa kasalukuyang kalagayan ni Clara. Diyos ko, Clara, ikaw na ba talaga yan? Ang boses ni Marisa ay puno ng kunwaring awa na may halong panunyao. Balita namin ay pinalayas ka, pero hindi namin akalain na sa ganito ka pala babagsak. Naglalako ng kakanin sa gitna ng dumi ng palengke. How tragic. Nagtawanan ng mga kasama ni Marisa. Ang bawat halakhak nila ay tila mga latigo na humahampas sa balat ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa, ngunit pinanatili niyang nakataas ang kanyang noo. Ang marangal na pagtatrabaho ay hindi kailanman naging trahedya, Marisa. Mahinahong sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay walang bakas ng panginginig. Ang tunay na trahedya ay ang mabuhay sa isang gintong hawla habang ang kaluluwa mo ay unti-unti nang nabubulok. Gusto mo bang bumili? Masarap ito. Baka makatulong para tumamis naman ang dila mo. Napasimangot si Marisa at mabilis na tumalikod. Ang tunog ng kanyang takong sa semento ay tila isang mabilis na pag-alis mula sa isang katotohanang hindi niya kayang harapin. Nang makaalis ang grupo, naramdaman ni Clara ang bahagyang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit nang maramdaman niya ang maliliit na kamay ni Maya na humahawak sa kanyang palad, muli siyang nagkaroon ng lakas. Umupo sila sa isang gilid at kinuha ni Clara ang isang pirasong pandesal na binili niya kanina. Hinati niya ito sa dalawa at ibinigay ang mas malaking bahagi kay Maya. Ang pagnguya ng bata sa simpleng tinapay habang nakangiti ay tila isang piging para kay Clara. Ang bawat tawa ni Maya ay nagbibigay ng kulay sa kulay abong paligid ng palengke. Ang sarap po, Mama. Balang araw, magkakaroon tayo ng malaking tindahan, di ba? Bulong ni Maya.
Higit pa sa tindahan ang ibibigay ko sa iyo, anak. Sagot ni Clara habang hinahaplos ang buhok ng bata. Habang nagliligpit si Clara ng mga huling paninda, isang misteryosong tawag ang pumasok sa kanyang lumang cellphone. Kasabay nito, sa kabilang bahagi ng lungsod ay nagkakagulo sa Rafael Food Industries. Ang kanilang pinakamalaking supplier ng asukal at harina ay biglang nagkansela ng kontrata nang walang malinaw na dahilan na nagdulot ng paghinto ng produksyon. Ang imperyo ni Rafael ay nagsisimulang bitak-bitak nang hindi nila alam kung bakit. Sinagot ni Clara ang tawag. Hello? Magandang hapon, Madam Clara. Ang boses sa kabilang linya ay formal at propesyonal. Tumatawag ako mula sa kumpanya ng mga Sandoval. Nabalitaan namin ang tungkol sa iyong mga bagong produkto. Gusto naming mag-order ng 5,000 piraso para sa aming anibersaryo sa susunod na linggo. Handa kaming magbayad ng down payment ngayon din. Napatigil ang mundo ni Clara. Ang mga Sandoval ay ang pinakamalaking karibal ni Rafael sa industriya ng pagkain. Ang pagkakataong ito ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang pinto na magbubukas para sa kanyang pagbabalik. Ngunit bakit ang mga Sandoval? Paano nila nalaman ang tungkol sa kanyang maliit na negosyo sa palengke? Ang tagumpay na nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay parang isang kastilyong buhangin, isang hampas lang ng alon, guguho at mawawala. Ang bawat sulok ng opisina ni Rafael ay tila puno ng ingay ng mga nagliliparang papel at ang pabalik-pabalik na lakad ng mga empleyadong hindi na alam ang gagawin. Ang bawat telepono ay walang tigil sa pagtunog. Dala ang mga reklamo ng mga kliyenteng hindi nakatanggap ng kanilang mga order. Sa gitna ng kaguluhan, nakaupo si Rafael sa kanyang swivel chair. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa puyat. Nang mawala si Clara, tila nawala rin ang kaluluwa ng kumpanya. Wala nang nag-aayos ng mga gusot sa produksyon, wala nang nakikipag-usap sa mga supplier ng may puso at talino. Rafael, bakit ayaw gumana ng credit card ko? Nakakahiya sa harap ng mga kaibigan ko sa salon. Ang boses ni Vanessa ay pumailan lang sa loob ng opisina, puno ng pagrereklamo at walang bakas ng pag-aalala sa krisis na kinakaharap ng kumpanya. Nakatayo siya sa harap ng mesa ni Rafael, iwinawagayway ang kanyang designer bag na tila yun ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Tumahimik ka, Vanessa. Hindi mo ba nakikitang nagkakagulo rito? Ang mga cheque natin ay nagbabounce dahil walang laman ng account. Sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. Samantala, sa isang maliit na bakuran sa labas ng apartment ni Clara, ang katahimikan ay puno ng pag-asa. Maayos na naibalot ni Clara ang huling kahon ng kanyang mga kakanin para sa mga Sandoval. Ang bawat sticker na inilalagay niya sa produkto ay may nakasulat na Clara's Kitchen, isang pangalang siya mismo ang bumuo. Pakiramdam niya ay muling nabuo ang kanyang pagkatao sa bawat piraso ng kakanin na kanyang niluluto. Ngunit ang kapayapaang iyon ay nabasag ng marinig, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate. Lumabas si Rafael mula sa kanyang mamahaling sasakyan na ngayon ay may mga gasgas na at tila hindi na kasing kinang ng dati. Naglakad siya patungo kay Clara nang may kasamang yabang, pilit na itinatago ang kanyang desperasyon sa likod ng isang mapanuring tingin. Clara, itigil mo na ang kalokohang ito. Bumalik ka na sa mansyon. Utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang haring nag-uutos sa isang alipin. Kailangan ka ng kumpanya. Maraming problema ang lumabas simula nang umalis ka. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilya ko. Kami ang nagbigay sa iyo ng marangyang buhay sa loob ng 10 taon. Tumingin si Clara sa kanyang dating asawa. Hindi na siya nakakaramdam ng takot, kundi isang malalim na pagkasuklam. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang baso ng tubig na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Sa halip na uminom, dahan-dahan niyang itinigal ang tubig sa paanan ni Rafael hanggang sa mabasa ang mamahaling sapatos nito.
Ang tunog ng pagtapon ng tubig sa semento ay tila isang huling hantungan ng kanilang ugnayan. Diyan ka nababagay, Rafael. Sa putikan. Mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Clara. Ang marangyang buhay na sinasabi mo ay ako ang nagtrabaho. Ang pawis ko ang bumili ng mga sasakyan mo. At ang talino ko ang nagtayo ng mansyong kinalalagyan niyo ni Vanessa. Ngayon, hayaan mong ang sarili mong galing ang magligtas sa iyo. Wala kang utang na loob, sigaw ni Rafael. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Isang hamak na tagapagluto ka lang kung wala ako. Pagsisisihan mo ang araw na ito kapag nakuha ko na sa iyo si Maya. Nang makaalis si Rafael na may kasamang galit, naiwan si Clara na nakatingin sa malayo. Hindi niya mapigilang maisip ang isang mahalagang dokumento na nakita niya noon sa mga files ng kumpanya, ang tinatawag na Clause 14. Ito ay isang lihim na probisyon sa mga original partnership contracts na siya mismo ang nag-draft. Maraming taon na ang nakalilipas. Kung tama ang kanyang naaalala, ang bawat desisyong ginawa ni Rafael nang wala ang kanyang pirma ay maaaring maging ilegal at magpabagsak sa buong korporasyon. Habang iniisip ito, napansin ni Clara si Gabriel na nakasandal sa pintuan ng apartment. Pinapanood siya ng may isang misteryosong nangiti. Ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng sagot sa mga tanong na hindi pa man lang niya nabibigkas. Nalaman na niya na ako ang tumutulong sa iyo, Clara. Mahinang sabi ni Gabriel habang lumalapit. At mas lalo siyang magngangalit kapag nalaman niya kung ano ang nakatago sa Klose 14. Handa ka na bang makita ang ganap na pagbagsak ng kahariang ninakaw nila sa iyo? Isang malamig na hangin ang umihip, tila nagbababala na ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang lihim na maaring sumira, maging sa huling alaala ni Clara tungkol sa kanyang sariling pamilya. Sino nga ba ang tunay na naguutos kay Gabriel at ano ang kanyang tunay na pakay sa Klose 14? Ang pinakamahirap na bahagi ng paghilom ay hindi ang paglimot sa pait ng kahapon, kundi ang pagpapahintulot sa sarili na muling maniwala na may darating pang bukas na hindi na kailangang maging mag-isa. Ang gabi ay balot ng isang mahiwagang katahimikan habang ang mga bituin sa itaas ng balkonahe ng maliit na apartment ay tila mga saksi sa isang hapunan na hindi kailangan ng marangyang kubyertos o mamahaling alak. Sa ibabaw ng mesa ay may 2 plato ng simpleng pansit at ang huling piraso ng kakanin na itinira ni Clara. Ang amoy ng gabi, ang alimyon ng mga bulaklak sa paligid at ang malamig na simoy ng hangin ay tila isang banayad na musika na nagpapakalma sa pagod na puso ni Clara. Nakatitig si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng ningning na matagal nang hindi nakikita ni Clara sa mga mata ng isang lalaki. Hindi ito ang nag-aapoy na pagnanasa ni Rafael na laging may hinihinging kapalit, kundi isang malalim na paghanga na tila isang tahimik na dalisdis ng bundok. Alam mo, Clara, sa bawat board meeting noon, hindi ang mga graph o numero ni Rafael ang tinitingnan ko. Mahinang simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng katahimikan. Pinapanood kita mula sa malayo. Nakikita ko kung paano mo iginagalaw ang iyong mga kamay kapag may hindi ka sang-ayon sa desisyon niya at kung paano mo pilit na itinatago ang iyong galing para lang hindi siya mapahiya. Matagal na kitang gustong iligtas mula sa anino na yon, ngunit alam kong kailangan mong ikaw mismo ang lumabas. Naramdaman ni Clara ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Isang tibok na tila isang natutulog na damdamin na muling nagigising. Ngunit kasabay nito ay ang bigat ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tinidor. Ang tunog ng bakal sa seramika ay tila isang babala sa kanyang isipan. Gabriel, ang puso ko ay parang isang basong ilang beses nang binasag at pilit na idinikit. Sagot ni Clara. Ang kanyang tinig ay may halong pait at pag-iingat.
Natatakot ako na baka ang bawat kabutihan mo ay may presyo rin na hindi ko kayang bayaran. Paano ako muling magtitiwala kung ang mismong taong nangako ng habambuhay ay siya ring unang sumira sa aking mundo? Sa halip na sumagot ng marahas, dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay. Hindi siya humawak sa palad ni Clara, kundi inabot ang isang hibla ng buhok nito na may bahid pa ng puting harina mula sa pagluluto kanina. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat, tila isang sining na ayaw niyang masira. Ang init ng kanyang mga daliri na bahagyang dumampi sa balat ni Clara ay nagdulot ng isang kuryenteng tila nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo. Dahan-dahan niyang inalis ang harina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga mata ni Clara nang may katapatan. Hindi ko kailangan ng bayad, Clara. Gusto ko lang na makita mo ang sarili mo sa paraan ng pagtingin ko sa iyo. Isang babaeng matapang, matalino, at karapat-dapat na mahalin ng walang takot. Sa mga sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila nawala. Ang bawat paghinga nila ay tila nagtatagpo sa gitna ng malamig na hangin. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clara. Isang ngiting totoo at hindi pilit sa ang kilig na nararamdaman niya ay tila isang banayad na apoy na nagbibigay ng init sa kanyang buong pagkatao. Gayunpaman, nang kuhanin ni Gabriel ang kanyang pitaka para kumuha ng isang business card na ibibigay kay Clara, isang maliit na litrato ang bahagyang sumilip mula sa loob nito. Nakita ni Clara ang mukha ng isang babae. Maganda, may malungkot na mga mata, at may hawak na isang sanggol. Ang babaeng iyon ay hindi pamilyar kay Clara, ngunit ang paraan ng pag-iingat ni Gabriel sa litratong iyon ay nagpahiwatig ng isang malalim na lihim. Sino ang babaeng ito sa buhay ni Gabriel? At ito ba ang dahilan kung bakit tila may kalungkutang itinatago ang kanyang mga mata? Bago pa man makapagtanong si Clara, isang mabilis na liwanag ang kuminang mula sa madilim na kalsada sa tapat ng kanilang apartment. Ang tunog ng mabilis na pag-click ng isang kamera ay tila isang babala sa gitna ng gabi. Isang misteryosong lalaki ang nakatayo sa tabi ng isang poste, mabilis na pumasok sa isang sasakyan at humarurot palayo. Napatayo si Gabriel, ang kanyang muka ay agad na naging matigas at seryoso. Ang romantikong sandali ay nabasag ng isang panganib na hindi nila inaasahan. Rafael, bulong ni Gabriel, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakayom. Hindi niya tayo hahayaang maging masaya ng ganoon lang kadali. Akala mo ba ay habang buhay kang magiging reyna sa isang kahariang itinayo sa mga nakaw na ginto? Ang boses ni Doña Carmen ay naging isang matinis na tili na umalingaw-ngaw sa malawak at malamig na pasilyo ng mansyon. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang piraso ng papel mula sa bangko. Isang abiso na ang lahat ng kanyang mga personal na tseke ay tumalbog at wala ng laman ang kanyang mga account. Ang bawat hakbang niya patungo sa sala ay puno ng panginginig. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete ay ngayon ay tila isang tuyot na lupang nagkabitak-bitak sa takot. Sa gitna ng sala, nakaupo si Rafael na may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa kawalan. Ang bawat gamit sa loob ng bahay, ang mga kristal na chandelier, ang mga mamahaling painting, ay tila mga mapanghusgang saksi sa kanyang dahan-dahang paglubog. Ang kumpanya ay hindi lamang huminto ang produksyon, kundi unti-unti na ring kinakain ng mga utang na hindi niya alam na umiiral pala sa ilalim ng kanyang sariling pangalan. Rafael, ano ang ibig sabihin nito? Bakit walang pera ang account ko? Sigaw ni Carmen habang ibinabato ang papel sa mukha ng anak. Ngunit bago pa makasagot si Rafael, isang tunog ng mabilis na pagbukas ng pinto mula sa kwarto sa itaas ang narinig. Bumaba si Vanessa na may dalang 3 malalaking bag. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa mag-ina, kundi sa pintuan palabas. Ang kanyang suot na mamahaling seda ay tila isang insulto sa tensyong bumabalot sa silid.
Aalis na ako, Rafael. Hindi ko kayang manatili sa isang bahay na tila isang lumulubog na barko. Ang boses ni Vanessa ay wala ng bakas ng tamis, kundi isang malamig na katotohanan. Magnanakaw. Sigaw ni Carmen habang mabilis na dinaluhong ang cabinet kung saan nakatago ang kanyang mga alahas. Ang mga hiyas na kinuha niya mula kay Clara. Ang pagbukas ng maliit na vault ay lumikha ng isang mahinang tunog ng bakal, ngunit ang bumulad sa kanya ay hindi ang kislap ng ginto. Ang bawat lalagyan ay walang laman, kundi mga piraso ng plastik na panggaya lamang. Ang bawat orihinal na hiyas ay dahan-dahang ipinagpalit ni Vanessa sa mga nakaraang linggo nang hindi nila napapansin. Ang bawat hikbi ni Carmen habang hawak ang mga pekeng hiyas ay tila isang malungkot na awit ng karma. Ang kanyang mga kamay ay humahaplos sa mga plastik na bato. Tila pilit na binubuhay ang yaman na kailanman ay hindi naman talaga naging kanya dahil sa kanyang kasakiman. Ang bawat luha na pumapatak sa kanyang pisngi ay tila isang pagbabayad sa bawat pang-aalipusta na ibinato niya kay Clara noon. Pati ang mga pamana ni Clara, kinuha mo lahat. Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pait habang nakatingin kay Vanessa. Hindi ko kinuha, Rafael. Ibinenta ko para mabayaran ang sarili kong mga utang na ikaw rin naman ang may gawa dahil sa iyong kapabayaan. Sagot ni Vanessa bago tuluyang lumabas ng mansyon. Ang tunog ng pagbagsak ng pinto ay tila isang huling hantungan ng kanilang pagsasama. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa gate ng mansyon. Hindi siya kumatok, kundi may idinikit na isang malaking papel sa puting pader ng bahay. Ang bawat tunog ng adhesive tape na idinidikit sa pader ay tila isang kabaong na ipinapako sa kanilang kinabukasan. Ito ay isang abiso ng foreclosure mula sa bangko. Isang babala na, sa loob ng 48 oras, kailangan na nilang iwan ang lahat. Sino ang anonymous whistleblower na nagsumbong sa BIR? At sa mga bangko tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Rafael? At paano nalaman ng taong ito ang bawat sulok ng kanilang mga lihim na account na maging si Rafael ay hindi na matandaan? Habang nakatitig si Rafael sa papel na nakadikit sa gate sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang pamilyar na amoy ang tila humahalimuyak sa hangin, ang amoy ng kakanin at sariwang gata, isang paalaala ng babaeng tinapon niya na ngayon ay tila siyang nagpapatakbo ng kanyang tadhana. Tadhana mula sa kadiliman. Ang mga alon ng dagat ay sumusunod sa puwersa ng buwan. Ngunit ang tadhana ng isang babaeng nagising sa sarili niyang lakas ay mas malakas pa sa anumang unos. Ang liwanag mula sa mga nagkikislapang ilaw ng malaking hotel ay tila mga bituin na bumaba sa lupa. Sa loob ng marangyang ballroom, ang mga kilalang tao sa industriya ng pagkain at negosyo ay nagkakatipon. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay humahalo sa banayad na musika na tumutugtog mula sa isang maliit na orkestra. Ito ang gabing inaabangan ng lahat. Ang formal na paglulunsad ng bagong korporasyong magiging kapartner ng mga Sandoval. Ngunit hindi nila inaasahan kung sino ang tatayo sa gitna ng entablado. Sa isang sulok, nakatayo si Clara, humihinga ng malalim. Ang kanyang suot ay hindi na ang kupas na damit ng isang ginang sa bahay o ang simpleng damit na pantinda sa palengke. Nakasuot siya ng isang eleganteng pulang bestida na umaakap sa kanyang tindig. Ang kulay nito ay tila isang babala ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng may dignidad at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagkatakot. Sa kanyang tabi ay si Gabriel na nakasuot ng itim na suit. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay ng suporta. Handa ka na ba? Bulong ni Gabriel habang bahagyang iniaabot ang kanyang braso. Ngumiti si Clara at inilagay ang kanyang kamay sa braso ni Gabriel. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng huling kumpas ng tapang sa kanyang puso. Handang-handa, Gabriel. Matagal na akong nagtago sa dilim. Nang marinig ang kanyang pangalan mula sa tagapagsalita,
Ang pagbukas ng malaking pinto ng entablado ay tila pag-alis ng kurtina sa isang panibagong mundo. Ang bawat hakbang ni Clara sa pulang carpet ay nagdala ng panandaliang katahimikan sa buong bulwagan. Ang mga taong dati ay tumatawa sa kanya, kabilang na ang mga dating kaibigan ni Doña Carmen at ang ilang board members ni Rafael ay napanganga. Hindi nila inaasahan na ang bagong CEO ng Clara's Kitchen Enterprise at ang pangunahing consultant ng mga Sandoval ay ang babaeng itinapon sa kalsada 2 buwan pa lamang ang nakalilipas. Nakatitig si Clara sa mga mata ng mga taong ito. Ang bawat tingin niya ay tila isang dahan-dahang paghatol sa kanilang kawalang puso. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit punong-puno ng awtoridad nang siya ay magsimulang magsalita. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa pangalang nakaukit sa gusali, kundi sa lakas ng loob na bumangon mula sa sariling pagkawasak. Ang gabi na ito ay hindi para sa akin, kundi para sa bawat babaeng sinabihan na sila ay walang halaga. Ang bawat palakpak na umalingaw-ngaw sa bulwagan ay tila isang matamis na kumpas ng katarungan sa pandinig ni Clara. Ngunit sa kalagitnaan ng kasiyahan, isang mapait na anino ang sumulpot sa likuran ng mga panauhin. Pumasok si Vanessa, ang kanyang buhok ay gulo at ang kanyang suot ay hindi na kasing kinang ng dati. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa selos at galit. Pilit siyang lumalapit sa entablado upang magskandalo. "Sinungaling ka, Clara! Nanakaw mo lang ang ideya ng kumpanya namin ni Rafael." Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na instrumentong sumisira sa ganda ng gabi. Gayunpaman, bago pa siya tuluyang makalapit, isang matipunong bodyguard na ipinadala ni Gabriel ang mabilis na humarang at pumigil kay Vanessa. Ang bawat tangka niyang makawala ay nagpakita lamang ng kanyang pagiging desperada. Nang magtama ang paningin ni Vanessa at ng bodyguard, isang kakaibang takot ang gumuhit sa mukha ng babae. Ang matipunong lalaki ay may malaking peklat sa kamay. Isang detalyeng tila nagpaalala kay Vanessa ng isang madilim na utang mula sa mga taong pilit niyang tinatakasan. Habang inilalabas si Vanessa palabas ng hotel, tumingin si Clara kay Gabriel. Ang bawat tingin niya ay puno ng paghanga at pasasalamat. Ngunit ang gabi ng tagumpay ay hindi nagtagal. Isang empleyado ang mabilis na lumapit kay Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. May inabot itong isang formal na sobre na may selyo ng korte. Nang buksan ito ni Clara, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Ito ay isang summons. Nag-file si Rafael ng isang urgent petition for sole custody laban sa kanya para kay Maya. Ang mga akusasyon sa papel ay nagsasabing siya ay isang pabayang ina at gumagamit ng ilegal na paraan upang magnegosyo. Ang tagumpay ba ni Clara ay tuluyan ng mawawasak kapag ang huling piraso ng kanyang puso, ang kanyang anak, ay inagaw sa kanya ng mismong taong sumira sa kanilang pamilya. Walang batas sa mundong ito ang mas malakas kaysa sa pagmamahal ng isang inang nagtatanggol sa kanyang anak. Ang bulwagan ng korte ay tila isang malamig na kahon ng yelo kung saan ang katotohanan ay pilit na inilalaban sa mga kasinungalingan ng pera at kapangyarihan. Nakaupo si Clara sa upuan ng depensa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasiklop sa kanyang kandungan, pinipigilang manginig sa kaba. Sa kabilang panig ng silid, si Rafael ay nakasuot ng kanyang pinakamahusay na suit. Ang kanyang mukha ay mayabang at puno ng pagmamalaki, tila isang haring bumalik sa kanyang trono kahit na ang kanyang kaharian ay unti-unti nang nagiging abo. Sa kanyang tabi ay ang mga bayarang abogado na handang gawin ang lahat. Kahit baluktutin ng katotohanan, makuha lamang ang gusto niya. "Your Honor, ang aking kliyente na si Rafael ay ang karapat-dapat na mag-alaga sa bata." Mariing sinabi ng abogado ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang matalas na espadang inihahampas sa pagkatao ni Clara. Ang ina, si Clara, ay isang walang pusong babae na mas piniling magtayo ng negosyo
kaysa alagaan ang kanyang pamilya. Iniwan niya ang mansyon at itinaya ang kaligtasan ng bata sa isang mapanganib na kapaligiran. Hindi siya karapat-dapat na matawag na ina. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng abogado ay tila mga bato na ibinabato sa puso ni Clara. Gusto niyang tumayo, gusto niyang ipagsigawan na si Rafael ang nagtapon sa kanila sa kalsada. Ngunit pinigilan siya ng kamay ni Gabriel na mariing nakahawak sa kanyang siko. Ang init ng palad ni Gabriel ay nagbibigay ng mensahe ng pagpipigil at estratehiya. Sa labas ng courtroom, sa isang maliit na kwarto ng mga bata, naroon si Maya, naglalaro ng kanyang lumang manika habang binabantayan ng isang social worker. Ang inosenteng mukha ng bata ay tila hindi alintana ang digmaan na nagaganap para sa kanyang buhay. Ngunit nang puntahan siya ni Clara, nang may sandaling pahinga, hindi napigilan ng bata na yakapin ang ina ng mahigpit. "Mama, ayoko pong sumama kay Papa." Lagi siyang nagagalit at laging umiiyak si Lola. Bulong ni Maya, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Hinalikan ni Clara ang noo ng kanyang anak. Ang bawat haplos niya sa buhok ni Maya ay puno ng panata ng pag-ibig na hindi kailanman matitinag ng sinuman. "Kahit ang buong mundo ay gumuho, Maya, hinding-hindi kita bibitawan. Mama is here. Hindi kita iiwan." Nang bumalik ang pagdinig, tinawag si Gabriel bilang testigo para kay Clara. Ang pagtayo ni Gabriel sa witness stand ay nagdulot ng isang panandaliang katahimikan sa loob ng korte. Ang kanyang tindig ay seryoso, ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin sa huwes. "Your Honor, nasaksihan ko mismo kung paano palayasin ni Rafael ang kanyang mag-ina nang walang kahit anong dalang pera o matutuluyan sa kalagitnaan ng gabi." Pahayag ni Gabriel, ang kanyang boses ay malamig, ngunit puno ng pagdidiin sa katotohanan. Ang negosyo na ipinagmamalaki ngayon ni Rafael ay mula sa talino at sakripisyo ni Clara. Kung mayroon mang pabaya dito, iyon ay ang lalaking ipinagpalit ang kanyang pamilya sa isang pekeng ilusyon ng yaman. Nag-init ang mukha ni Rafael sa galit. Bigla siyang tumayo at sumigaw. "Sinungaling ka, Gabriel. May relasyon kayo. Kaya mo siya tinutulungan dahil gusto mo siyang angkinin." Ang pag-alingaw-ngaw ng sigaw ni Rafael ay nagdulot ng kaguluhan, ngunit agad itong pinatahimik ng huwes. Ang pagkawala ng kontrol ni Rafael ay unti-unting nagpapakita sa lahat ng kanyang tunay na kulay. Isang lalaking desperado na tinatakpan ng pagmamataas ang kanyang mga pagkakamali. Bago magdesisyon ng huwes, isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa buong korte. Ang malaking pintuan ay bumukas at isang matandang babae ang dahan-dahang naglakad papasok. Siya ay may dalang isang lumang folder na naglalaman ng mga dokumento. Nang lumingon si Rafael, ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel. Ito ang dating chief accountant ng kumpanya, ang taong tinanggal niya sa trabaho nang walang sapat na dahilan para lamang ipasok ang kanyang bagong kaibigan. Bakit nandito ang dating accountant? At ano ang mga dokumentong hawak niya na tila nagbibigay ng matinding takot sa mga mata ni Rafael? Ano ang inihandang alas ni Gabriel laban sa mapanlinlang na karakter ng dating asawa ni Clara? Ang bawat kasinungalingan ay may pisi na nakatali sa katotohanan. Hilahin mo ang isa at buong istruktura ng panlilinlang ay guguho. Ang paglakad ng dating chief accountant na si Mrs. Velasquez patungo sa witness stand ay tila isang dahan-dahang paghatol sa pagkatao ni Rafael. Ang mga dokumentong hawak ng matandang babae ay hindi lamang mga simpleng resibo, kundi ang mga orihinal na tala ng kumpanya na matagal nang itinago ni Rafael. Nakatingin si Rafael kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang mapagtanto niyang ang lalaking ito ang nasa likod ng paglitaw ng kanyang nakaraan. "Your Honor, ang mga dokumentong hawak ko ay nagpapatunay na hindi lamang nagpabaya si Rafael bilang isang ama, kundi siya ay isang kriminal.
Matapang na pahayag ni Mrs. Velasquez. Ang kanyang boses, bagaman may edad na, ay malinaw at hindi nanginginig. Lahat ng malalaking pondo na nakalaan sana para sa trust fund ng kanyang anak na si Maya ay lihim niyang inilipat sa personal na account ng kanyang kabit na si Vanessa. At ang malala pa, ginamit niya ang pangalan ni Clara upang mangutang ng malalaking halaga nang hindi nito alam. Ang bawat detalye na ibinunyag ay tila mga pako na idinidiin sa kabaong ng pagmamataas ni Rafael. Ang mga bulungan sa loob ng korte ay nagsimulang lumakas, isang kolektibong pagkondena mula sa mga taong naroon. Ang abogado ni Rafael ay napayuko, hindi na magawang ipagtanggol ang kanyang kliyente mula sa bigat ng ebidensya. Bilang karagdagan, sumingit si Gabriel habang inaabot ang isa pang dokumento sa huwes. Batay sa Clause 14 ng orihinal na kontrata ng kumpanya, lahat ng intellectual property, kabilang ang mga pangalan ng produkto at recipe na nagpasikat sa Rafael Food Industries, ay pagmamay-ari ni Clara. Si Rafael ay isa lamang tagapamahala na nawalan ng karapatan nang labagin niya ang moralidad na hinihingi ng kanilang kasunduan. Ang mga salitang yon ay tila isang lindol na tuluyang nagpabagsak sa mundo ni Rafael. Ang kanyang negosyo, ang kanyang yaman, at maging ang kanyang dangal ay nawala sa isang iglap. Pilit niyang hinahanap ang suporta ng kanyang ina, ngunit si Doña Carmen ay wala doon. Siya ay naiwang nag-iisa sa paupahang bahay, inaatake ng hika dahil sa labis na stress sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Matapos ang maikling recess, ang desisyon ng huwes ay pinal. Ang buong kustodya ni Maya ay ibinigay kay Clara at si Rafael ay nahaharap sa mga kasong estafa at fraud. Nang ipahayag ang hatol, naramdaman ni Clara na tila isang malaking bato ang inalis sa kanyang dibdib. Ang laban na nagsimula sa luha at pait ay nagtapos sa katarungan at kapayapaan. Sa labas ng courtroom, nakita ni Clara si Rafael na nakaupo sa isang silyang bakal. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa kanyang mga kamay habang humahagulgol. Ang lalaking dati ay tila isang Diyos sa loob ng kanyang mansyon ay ngayon ay isang kaawa-awang nilalang. Lumapit si Clara ng dahan-dahan. Kumuha siya ng isang malinis na tissue mula sa kanyang bag. Inabot niya ito kay Rafael. Nang mag-angat ng tingin ang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at pagsisisi na huli na para maging totoo. Clara, patawarin mo ako. Hayaan mo akong makabawi sa inyo ni Maya. Ngunit ang mga mata ni Clara ay hindi na nagtataglay ng anumang pag-ibig o galit. Isang malalim na pagtanggap na lamang sa katotohanang ang kanilang landas ay hindi na kailanman magtatagpo. Tumingin si Rafael sa tissue na ibinigay ni Clara at doon niya nakita ang isang maikling mensahe na nakasulat sa asul na tinta, "Pirmahan mo na ang pagsuko." Bago pa man makasagot si Rafael, isang sunod-sunod na tunog ng sirena ng bumbero ang umalingaw-ngaw sa labas ng gusali ng korte. Ang mga tao ay nagkakagulo. Isang tawag ang natanggap ng abogado ni Rafael. Ang pangunahing opisina ng Rafael Food Industries ay nilalamon ng isang malaking sunog. Ang apoy ay tila isang galit na halimaw na nagbubura sa lahat ng ebidensya ng kanyang katiwalian. Sino ang nagpasimula ng apoy? Si Vanessa ba na pilit ibinabaon ang sariling mga kasalanan bago tuluyang magtago? O may iba pang puwersa na nagbabalak burahin ang buong nakaraan ni Rafael upang hindi na siya makabangon pa? Ang pagpapatawad ay hindi isang pinto na binubuksan mo para makapasok muli ang nangabuso. Ito ay isang susi na ginagamit mo para makalaya ang sarili mo sa seldang ginawa ng kanilang mga kasalanan. 3 araw matapos ang sunog na tumupok sa huling bakas ng imperyo ni Rafael, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa bagong tahanan ni Clara. Ang bahay na ito, isang magandang bungalow na binili niya mula sa unang malaking kita ng Clara's Kitchen, ay puno ng liwanag at hangin, malayo sa madilim na alaala ng nakaraan. Habang siya ay nag-aayos ng mga sariwang bulaklak sa florera,
Isang figura ang dahan-dahang lumapit sa gate. Ito ay si Rafael. Ngunit ang lalaking nakatayo sa labas ay hindi na ang mapagmataas na CEO na nagtaboy sa kanya noon. Ang kanyang damit ay gusot at may mantsa ng abo at putik. Ang kanyang buhok ay hindi na ayos at ang kanyang mga mata ay nanlalalim sa kawalan ng tulog. Ang apoy ay hindi lamang umubos sa kanyang gusali. Inubos din nito ang huling patak ng kanyang yabang. Wala nang natira kundi isang anino ng taong pilit na lumalaban sa kanyang sariling pagkatalo. Binuksan ni Clara ang gate, ngunit nanatiling nakatayo sa loob ng kanyang bakuran. Hindi siya nag-alok na pumasok ang lalaki. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na hindi na kailanman matatawid. Clara, panimula ni Rafael. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng pagmamakaawa. Lumuhod siya sa semento. Ang maruming sahig ay tila walang halaga sa kanya ngayon. Wala na ang lahat. Kinuha na ng bangko ang mga sasakyan, nasunog ang kumpanya, at si Vanessa. Tinangay niya ang lahat ng perang itinago ko. Pati si Mama, hindi na makalakad ng maayos. Dahil sa stroke, nung malaman ang nangyari. Tulungan mo ako, Clara. Maawa ka sa akin. Ginawa ko ito para sa pamilya natin. Nagkamali lang ako. Ang mga pakiusap na ito ay ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Clara noong mga panahong siya ay umiiyak sa dilim. Ngunit ngayon na narito na, naramdaman niyang tila mga walang kwentang alingaw-ngaw na lamang ang mga ito. Hindi na siya ang babaeng nakakadena sa utang na loob. Tiningnan niya si Rafael mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita lamang ng malamig na pagtanggap. Hindi mo ginawa yan para sa pamilya, Rafael. Ginawa mo yan dahil sa sarili mong kasakiman. Ang akala mo ay ikaw ang hari na hindi kailanman babagsak, ngunit nakalimutan mong ako ang nagtayo ng kaharian mo. Humagulgol si Rafael, pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Clara, ngunit umatras ang babae. Ang bawat luha ni Rafael ay tila pagbabayad sa lahat ng gabing hindi nakatulog si Clara dahil sa pag-aalala at sakit. Patawarin mo ako, Clara. Ipagkakait mo ba sa akin ang pagkakataong magbago? Pakiusap ni Rafael. Ang boses niya ay halos isang bulong na lang. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Clara. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa mainit na semento ng pader. Tila kinukuha ang lakas mula sa kanyang sariling tahanan. Hindi kita pinatawad para maging maayos ka, Rafael. Pinatawad kita para maging malaya ako. Ang galit ay isang lason na ako lang ang iinom ngunit ikaw ang aasahan kong mamatay. Kaya ibinibigay ko na sa iyo ang kapatawaran. Ngunit ang pagbabalik mo sa buhay namin ni Maya ay isang bagay na hindi ko kailanman papayagan. Magsimula ka ulit nang wala kami, kung kaya mo pa. Dahan-dahang isinara ni Clara ang gate. Ang mahinang tunog ng bakal na nag-lock ay naging hudyat ng tuluyang pagputol ng lahat ng ugnayan nila ni Rafael. Naiwan ang lalaki sa labas, nakaluhod sa ilalim ng papalubog na araw. Pinapanood ang nag-iisang babaeng tunay na nagmahal sa kanya na unti-unting naglalaho sa kanyang paningin. Nang makapasok si Clara sa bahay, naramdaman niyang gumaan ang kanyang buong pagkatao. Ang huling tanikala ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng naputol. Sa kanyang pag-akyat sa kwarto ni Maya upang silipin ang anak, napansin niya ang isang maliit na bagay na kumikislap sa ilalim ng unan ng bata. Kinuha niya ito. Ito ay isang maliit at eleganteng kahon ng singsing. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may malinaw na bato ang bumungad sa kanya. Sa ilalim ng singsing ay may isang maliit na papel na may pamilyar na sulat kamay. Hindi para itali ka muli, kundi para ipaalala na ang bawat reyna ay karapat-dapat sa isang tapat na tagapagbantay. Maghihintay ako hanggang handa ka na. Gabriel. Ang puso ni Clara ay mabilis na tumibok. Ang singsing na ito ay hindi isang utos ng pagpapakasal.
kundi isang tahimik na pangako ng pag-ibig. Ngunit paano niya tatanggapin ang bagong yugtong ito kung ang kanyang puso ay kalalaya pa lamang? Ang karma ay hindi isang mabilis na parusa. Ito ay isang dahan-dahang pag-ani ng bawat mapait na butong itinanim mo sa nakaraan. Ang init ng sikat ng araw sa isang maliit na probinsya sa timog ay hindi alintana ni Vanessa habang siya ay naglalaba sa isang batis. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinaliliguan sa gatas at dinadamitan ng mamahaling alahas ay ngayon ay magaspang, puno ng sugat at kalyo mula sa pagkuskos ng maruruming damit ng kanyang mga kapitbahay. Nang nakawin niya ang pera ni Rafael, inakala niyang mabubuhay siya bilang isang reyna sa malayo. Ngunit ang mga taong kanyang pinagtaguan, mga sindikatong pinagkakautangan niya dahil sa kanyang pagiging sugarol, bago pa man niya makilala si Rafael, ay natagpuan siya. Kinuha nila ang lahat ng dala niya hanggang sa huling sentimo. Ngayon, ang kanyang marangyang buhay ay isa na lamang malayong alaala at siya ay nabubuhay sa pang-araw-araw na awa ng mga taong dati ay pinandidirian niya. Sa isang maliit at madilim na paupahan sa gilid ng Maynila, ang amoy ng lumang gamot at ihi ay pumupuno sa hangin. Si Doña Carmen ay nakahiga sa isang manipis na kutsyon, hindi na makagalaw ang kalahating bahagi ng kanyang katawan matapos atakihin sa puso at ma-stroke nang malaman ang katotohanan tungkol sa mga pekeng hiyas at sa pagbagsak ng imperyo ng kanyang anak. Walang mga katulong na nag-aasikaso sa kanya. Ang tanging nagpapakain sa kanya ay isang mabait na kapitbahay na minsang tinulungan ni Clara. Ang bawat subo ng lugaw na ibinibigay sa kanya ay may kasamang pait ng pagsisisi. Nakatingin siya sa dingding, naaalala ang mga panahong hawak niya si Maya at pilit na pinapalayo sa sariling ina. Ngayon, wala ni isang apong dumadalaw sa kanya. Ang kanyang kayabangan ang naging kanyang sariling bilangguan. Samantala, si Rafael ay nagsimula sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Sa isang malaking palengke, siya na ngayon ang nagbubuhat ng mga sako ng harina at asukal para sa mga maliliit na panaderya. Ang bawat patak ng pawis na bumabagsak sa kanyang mukha habang ipinapatong ang mabigat na sako sa kanyang balikat ay tila isang dahan-dahang pagpukpok ng katotohanan. Siya na ngayon ang nakakaranas ng pagod na minsang binaliwala niya noong si Clara ang gumagawa nito para sa kanilang kumpanya. Wala nang nakakakilala sa kanya bilang isang makapangyarihang CEO. Siya na lang ngayon ay si Paeng, isang kargador na hindi makatitig ng diretso sa mga tao dahil sa labis na kahihiyan. Ang bawat sakit sa kanyang kalamnan ay paalala ng kanyang pagkukulang bilang isang lalaki, asawa at ama. Habang ang mga anino ng nakaraan ay unti-unting nilalamon ng kanilang sariling mga kasalanan. Isang malaking selebrasyon ang nagaganap sa kabilang bahagi ng lungsod. Ang araw ay sumisikat ng may kakaibang liwanag para sa grand opening ng bagong opisina ng Clara's Kitchen Enterprise. Ang gusali ay hindi kasing laki ng nakaraang imperyo ni Rafael, ngunit ang pundasyon nito ay gawa sa marangal na paghihirap at pagmamahal. Nakatayo si Clara sa harap ng malaking ribbon, hawak ang isang gunting na pinalamutian ng mga bulaklak. Si Maya ay nasa kanyang tabi, nakasuot ng magandang puting damit. Ang nangiti sa kanyang mukha ay walang bakas ng trauma ng kahapon. Ang mga empleyado, ang ilan sa kanila, ay ang mga natanggal na tauhan mula sa kumpanya ni Rafael na inampon ni Clara, ay nagpapalakpakan ng may dalisay na kasiyahan. Pagkatapos ng formal na pagputol ng laso, lumapit si Gabriel kay Clara. Ang bawat hakbang ng lalaki ay nagbibigay ng pamilyar na kaba at init sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang tahimik na tagamasid. Siya ngayon ang taong pinili niyang maging kapartner hindi lamang sa negosyo, kundi sa pag-asa ng isang bagong buhay. Ang ganda mo ngayon, Clara. Tila wala kang pinagdaan ng bagyo. Bulong ni Gabriel habang inaayos ang isang maliit na buhok na tumakas mula sa pagkakaipit ni Clara. Ang kanyang paghaplos ay marahan at puno ng paggalang.
Tiningnan ni Clara ang lalaking nagbigay sa kanya ng lakas noong mga panahong gusto na niyang sumuko. Isang banayad na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi habang naaalala ang singsing na nakita niya sa ilalim ng unan. Ang bagyo ang naglinis ng aking landas, Gabriel, at ang mga kamay mo ang tumulong sa akin na muling itayo ang bahay na winasak ng hangin. Sagot ni Clara nang may lambing at katapatan. Isang malalim na pagtingin ang ipinukol ni Gabriel sa kanya. Isang tingin na nangangako ng habambuhay na proteksyon at pagmamahal. Ngunit habang sila ay nagtatawanan, lumapit si Maya at may iniabot kay Gabriel na isang maliit na card na ginawa niya mismo. Sa loob ng card ay may nakasulat na isang simpleng tanong mula sa isang bata na labis na naghahangad ng buong pamilya. Ano ang nilalaman ng card na ginawa ni Maya at paano nito babaguhin ang huling hakbang ni na Clara at Gabriel patungo sa kanilang tuluyang kaligayahan? Ang tunay na pag-ibig ay hindi dumarating na parang magnanakaw sa gabi. Ito ay dumarating na parang bukang liwayway, tahimik, dahan-dahan, ngunit nagbibigay ng liwanag sa buong mundo. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang maliit na card na ginawa ni Maya. Ang mga titik ay malalaki at hindi pantay-pantay. Isinulat ng isang bata na nag-aaral pa lamang bumuo ng mga salita, ngunit may pusong mas malaki pa sa sinuman. Sa papel ay may drawing ng 3 stick figures, isang babae, isang lalaki, at isang maliit na bata, sa gitna na magkakahawak kamay. Sa ilalim ng drawing, nakasulat ang mga salitang, "Tito Gabriel, pwede po ba kayong maging papa ko forever?" Naramdaman ni Gabriel ang isang mabilis na pag-init sa gilid ng kanyang mga mata. Ang lalaking laging kalmado sa harap ng mga malalaking negosyo at mga kalaban sa korte ay biglang natigilan dahil sa labis na emosyon. Tumingin siya kay Maya na nakatingala sa kanya na may mga matang puno ng inosenteng pag-asa. Dahan-dahan siyang lumuhod para mapantayan ang bata at mahigpit itong niyakap. Ang init ng katawan ni Maya sa kanyang dibdib ay nagpatunaw sa huling piraso ng kalungkutan na itinago niya mula sa kanyang nakaraan. Kahit hindi mo hilingin, Maya, walang ibang gugustuhin ng puso ko, kundi ang maging ama mo. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kagalakan. Nakatayo si Clara sa likuran nila. Pinapanood ang tagpo na tila isang panaginip na matagal na niyang ipinagdasal, ngunit hindi niya inakalang magkakatotoo. Ang mga sugat sa kanyang puso ay hindi na masakit. Ang mga ito ay naging mga linya na lamang na bumubuo sa mapa ng kanyang bagong kaligayahan. Isang buwan matapos ang pagbubukas ng kumpanya, dinala ni Gabriel sina Clara at Maya sa isang tahimik na beach resort sa Palawan. Ang amoy ng dagat at ang malamig na hangin ay tila naghuhugas sa lahat ng alalahanin sa Maynila. Nang gabi ring iyon, habang si Maya ay natutulog na sa kanilang kwarto, inanyayahan ni Gabriel si Clara na maglakad sa dalampasigan. Ang buwan ay nagbibigay ng pilak na liwanag sa tahimik na dagat. Ang buhangin sa ilalim ng kanilang mga paa ay malamig at pino. Walang ibang tao sa paligid. Huminto si Gabriel at humarap kay Clara. Hinawakan ang parehong kamay ng babae. Ang kanyang mga daliri ay nagbibigay ng isang pamilyar at ligtas na init. Clara, ilang taon kitang pinanood mula sa malayo. Nakita ko ang iyong sakit, ang iyong pagsasakripisyo, at ang iyong unti-unting pagbangon. Panimula ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa paningin ni Clara. Nang ilagay ko ang singsing sa ilalim ng unan ni Maya, hindi iyon para pilitin ka. Iyon ay para ipaalam na nandito lang ako. Ngunit ngayon, matapos kong marinig ang hiling ni Maya at makita ang nangiti sa iyong mga labi, hindi na ako makapaghintay pa. Dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa buhangin. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pilus na kahon. Nang buksan niya ito, kuminang ang isang singsing na hindi kasing laki ng ibinigay ni Rafael noon, ngunit mas malalim ang kahulugan dahil ito ay gawa sa dalisay na layunin. Clara,
Hahayaan mo ba akong maging tagapag-alaga ng iyong puso at maging ama ni Maya habang buhay? Pakakasalan mo ba ako? Ang bawat salita ay tila musika na matagal nang hinahanap ng kaluluwa ni Clara. Hindi na siya umiyak sa sakit, kundi sa isang labis na kaligayahan na pumupuno sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang tumango, ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa sa buwan sa itaas. Oo, Gabriel. Oo. Tumayo si Gabriel at marahan siyang niyakap. Wala silang sinabing kahit ano. Sa halip, hinawakan ni Gabriel ang baywang ni Clara at dahan-dahang iginiya siya sa isang sayaw. Walang tumutugtog na musika. Tanging ang alon lamang ng dagat at ang tibok ng kanilang mga puso ang nagsisilbing ritmo. Ang bawat hakbang nila sa buhangin ay tila pag-ikot sa isang mundo kung saan sila lamang dalawa ang umiiral. Sumandal si Clara sa balikat ni Gabriel. Pakiramdam niya ay nakauwi na siya sa isang ligtas na daungan. Habang nagsasayaw sila sa ilalim ng mga bituin, napatingin si Clara sa kalangitan. Nakikita niya ang refleksyon ng isang babaeng minsan ay naging anino, minsan ay naging alipin ng pag-ibig, ngunit ngayon ay naging reyna ng kanyang sariling buhay. Ang kanyang pananahimik ay hindi nauwi sa wala. Ito ang naging daan upang mahanap niya ang boses na magsasalita ng tunay na kaligayahan. Ngunit ano ang naghihintay sa kanilang pamilya makalipas ang 5 taon? Ano ang nangyari sa pundasyon na binuo niya? At nahanap na kaya nila ang ganap na kapayapaan? 5 taon na ang lumipas, simula nang magbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Clara. Sa malawak na hardin ng kanilang bagong tahanan, malayang naghahabulan ang 12 taong gulang na si Maya at ang kanyang 3 taong gulang na kapatid na lalaki, si Mateo. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi at ang pagkislap ng kanilang mga mata ay patunay ng isang tahanang pinalaki sa tunay na pagmamahal, malayo sa mga anino ng pananakit at pagtataksil. Hindi lamang lumago ang kumpanya ni Clara bilang isa sa pinakamalaking pangalan sa industriya ng pagkain, kundi naging daan din ito upang itayo niya ang silong ni Clara. Ito ay isang foundation na nagbibigay ng libreng tulong legal at kabuhayan para sa mga inabusong kababaihan na itinapon ng kanilang mga asawa. Sa bawat babaeng natutulungan niyang makatayo mula sa pagkakadapa, nararamdaman ni Clara na ganap na nagkaroon ng saysay ang sarili niyang mga luha. Ang aral na laging iniiwan ni Clara sa kanila ay malinaw at matatag. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis sa isang maling tahanan, kundi sa tapang niyang piliin ang sarili, bumangon mula sa abo, at buuin muli ang kanyang buhay. Bago lumubog ang araw, nagtungo si Clara at Gabriel sa isang tahimik na sementeryo upang dalawin ang puntod ng mga magulang ni Clara. Maingat niyang inilapag ang mga sariwang puting rosas sa ibabaw ng lapida. Habang hinahaplos ang malamig na marmol, naramdaman ni Clara ang isang magaan na hangin na tila yumayakap sa kanyang balikat, nagbibigay ng pamilyar na kalinga mula sa langit. Narating na rin ni Clara ang kasagutan sa mga tanong na matagal bumagabag sa kanyang kaluluwa. Nabalitaan niya kamakailan na si Rafael ay patuloy na namumuhay sa hirap bilang isang kargador. Araw-araw na pinagsisisihan ang mga gintong kanyang sinira. Ngunit sa puso ni Clara, wala nang natitirang galit ni anumang pagnanasang makitang naghihirap pa ang dating asawa. Pinatawad na niya ito. Ang kapatawarang iyon ay hindi ginawa upang bigyan ng puwang si Rafael na makabalik, kundi upang tuluyang putulin ang nakakalaso na pisi ng nakaraan. Sa pagpapatawad na iyon, nahanap ni Clara ang wagas na kapayapaan. Ang nakaraan ay isa na lamang lumang aklat na isinara niya nang may pasasalamat dahil ang mga sugat na iyon ang nagturo sa kanya kung paano maging matibay. Lumapit si Gabriel mula sa kanyang likuran at dahan-dahang ipinulupot ang mga matipunong braso sa kanyang baywang. Isinandal ni Clara ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa, nakikinig sa banayad at kalmadong pagtibok ng puso nito.
Ang ritmong nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay at nagpuno ng pag-ibig sa mga puwang na naiwan ng kahapon. Sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at ginto. Tila pinipinturahan ng kalikasan ang kanilang tagumpay. Mahigpit na hinawakan ni Gabriel at Clara ang kamay ng isa't isa. Ang kanilang mga daliri ay nag-uugnay ng may walang hanggang pangako. Hindi na kailangan ni Clara ng mga salita upang ipagtanggol ang kanyang sarili sa mundo. Ang kanyang tahimik, ngunit matatag na kaligayahan ang naging pinakamalakas niyang sagot sa lahat ng nangapi sa kanya. Ang katahimikan ay hindi na isang pader ng pagtitiis, kundi isang magandang hardin ng kapayapaan.